Ngayong panahon po ay Lenten season o tinatawag sa atin na Kwaresma. Ayan ay nagsisimula ng March 2 at ang Holy Wednesday ay April 13, Holy Thursday, April 14, Holy Friday na tinatawag ay April 15, and then Holy Saturday, April 16, then Easter ay April 17. So maraming mga tradisyon sa atin, mga panahunan na kung saan ay karaniwan ay mga ginagawa na mga Romano-Katoliko. Maraming mga ginagawa kagaya ng Daan ng Krus, Pabasa, Biyernes Dolores, Pagpapaligo, saan ba? Hindi ko alam to. Sinakulo, yan, pamilyar tayo dyan. Mga Linggo ng Palaspas, Prosesyon, Bisita Iglesia, Penitensya, Paglilibing. So ang mga bagay na ito ay pamilyar sa ating bansa, lalo na yung mga nagpapahirap at main attraction yung mga nagpapapako sa krus. Pero dahil pandemya siguro, yung mga gusto magpapako ngayon, baka naka-face mask siguro sila. Kung gusto pa rin nila talaga magpapako, So ito yung mga tradisyon na hindi natin nakikita sa Biblia na dapat gawin ito. At bagamat tayo ay tinuruan ng Panginoon sa pagganap sa banal na hapunan na gagawin natin mamaya, na gawin nyo ito na pag-aalala sa aking kamatayan. Do this until I return. So talagang dapat nating alalahanin sa buhay na ito, hindi lang panahon ng Lenten season, ang pinakadakilang history sa planet Earth na ang may likha sa lahat ay nagkatawang tao na parito para siya i-rescue. Hindi siya mission impossible, mission possible to save, iligtas ang mga makasalanang kagaya mo. At walang ibang paraan kundi ang kamatayan lamang ng ating Panginoong Jesucristo na nagtagumpay at muling nabuhay sa ikatlong araw at ngayon ay buhay magpakailan paman. Kahit sa mga secular o sa mga history books, may mga ebidensya po dito sa nangyari dito. For example, yung mga historian na si Josephus o si Tacitus, sa record nila, mga writing nila, yung mga Romano ay talagang sila ang nagpapatay. At si Pontius Pilato ang nag-sentensya. Nasa record nila yan. And then yung Jewish leaders, sila yung nag-accuse sa Panginoon. Yan ay nasa sulat ni Josephus. At yung mga Hudyo ay talagang involved, kasali dito sa pag-uusig, paglilitis sa kanya na nagparatang na siya ay nanggugulo, siya ay heretic. Yan ang paratang sa Panginoong Jesucristo. So merong mga record sa mga secular books, pero bilang mga mananampalataya, purihin ng Diyos, meron tayong maasahan, reliable, na 4 na ebanghelyo, Matthew, Mark, Luke, and John. And dahil nasa serye tayo ng aklat ni Luke, ni Dr. Luke, na very meticulous bilang doktor sa pagsisiyasat, very good historian. Kaya ang mga nakarecord dito na salita ng Diyos ay reliable. Remember the last time? Yung ating pag-aaral na may tanong, who is Jesus? Diyan nakasalalay ang iyong kinabukasan, ang iyong buhay at ang iyong eternal destiny. At hindi nila maintindihan ang sinasabi ng Panginoon, kailangan siyang magdusa. At siya'y muling mabuhay. And we pass forward because gusto kong i-address itong panahon ng Kwaresma na maraming tao nag-iisip, pero mali. Pero marami ding Kristiyano na mali ang mga kaisipan at mga damdamin at mga pamumuhay. Na dapat sana ito'y malaking impact sa ating bilang mga mananampalataya na dati mga bulag. May epekto yan sa lahat ng pamumuhay, sa pamilya, sa trabaho, sa school, lalo na sa iglesia. Ang sabihin ko sa inyo, mga kabataan, mga bata, nasa in-person, nasa online,
Kung hindi nyo naintindihan ito at wala kayong intensyon na intindihin ito, you are doomed, condemned already. But praise the Lord, meron pang pagkakataon, you're still alive, wala ka sa Ukraine, at magkawasak-wasak ang iyong katawan sa missile. Hindi tayo sigurado sa inaharap. Hindi pa tapos ang pandemya. So may pagkakataon ka na malaman ang mga katotohanan ng salita ng Diyos at ang teksto natin binasa dito sa sulat ni Lucas. Beginning verse 63 ng chapter 22 hanggang sa chapter 23-25. Isa-summarize ko ito. At yan ang intention ko sa buwan na ito. Bulay-bulayin natin ang paghihirap ng anak ng Diyos. Huwag mo intindihin na isipin lamang ang paghihirap mo. Naghirap siya para ikaw ay hindi na maghirap sa hinaharap. Isipin mo at unawain mo ang paghihirap ng anak ng Diyos upang ikaw ay mapatawad at maligtas sa apoy na kumukulo na walang hanggang at makasama ka ng banal na Diyos sa bagong langit, bagong lupa. Isipin mo ang kanyang paghihirap. Isipin mo ang kanyang kamatayan. Isipin mo na siya'y nagtagumpay sa kamatayan upang ikaw ay magkaroon din ng buhay, buhay na walang hanggang. Isipin mo na siya'y babalik. Ito mga bagay na magandang bulay-bulayan, hindi sa tradisyon ng tao, kundi sa revelasyon, sa salita ng Diyos. Purihin ang Diyos. So nabasa natin sa Luke 22, verses 63 to chapter 23 to verse 25. Nakita natin ng ating Panginoon kung paano siya binitray, kung paano siya tinraidor, kung paano siya inusig, pinahirapan. Nakikita natin sa mga susunod kung paano siya pinatay, paano siya hinamak, bagamat siya'y walang kasalanan, bagamat siya'y banal na banal at walang makitang anuman. Subalit nagpakababa ang Panginoon ayon sa aklat ng Pilipos. Siya'y nagpakababa, bagamat siya'y mataas na Diyos na nagpakababa at siya'y naging masunurin at hanggang sa huling hininga. Ang sabi dito ng Philippians 2:5, bagamat nakabilanggo si Pablo, let this mind be in you. Magkaroon kayo ng ganitong pag-iisip ng kababaan sa harap ng Diyos nang sa ganun kayo ay itaas. Sapagat ang nagmamataas ay binabagsak ng Diyos. So narito, ang mensaheng gusto kong dalhin kung paano siya'y nilitis, inalipusta, pinahirapan. Mayroong sermons yung dakilang pastor na si Jonathan Edward noong July 8, 1741. Ang title niyan ay Sinners in the Hand of an Angry God. So may larawan siya ng gagamba, yung sapot ng gagamba. At nasa kamay ng Diyos ang iyong eternal destiny, anumang oras. Pero yung teksto natin ay pwede nating bigyan ng title na God in the Hands of Sinners. Baliktad, ano? Maganda yung sermon ni Jonathan Edward na maraming nagligtas talaga. Ito naman, ang Diyos sa kamay ng mga galit na mga makasalanan. God in the hands of angry sinners. At maraming ganyan. Maraming ayaw sa Panginoong Hesukristo. Pero makita natin dito ang kababaan loob ng Panginoon. Dahil ito ang kalooban ng Ama. Not my will, nung siya'y nanalangin, but yours be done. Dahil walang ibang paraan upang ikaw at ako ay matubos at maligtas at magkaroon ng tunay na buhay na walang hanggang. So sa talatang ito, gusto kong sabihin na bagamat ang mga makasalanan ngayon ay para bagang umuupo na hinahatulan ng Panginoong Hesukristo na tagapagligtas, tanging tagapagligtas, subalit sa kanyang pagbabalik,
Lahat ng makasalanan na ihaharap sa Kanya. At hahatulan niya ang lahat. Okay, ngayon, gusto mong hatulan ng Panginoon? Para bagang ikaw ang hari ng buhay mo? Na wala kang pakialam sa Kanya? Baka hindi mo ginagawa yung ginagawa na mga nabasa natin dito, na siya'y inaalipusta, na siya'y inuusig. Pero anong attitude mo araw-araw sa Kanya? Anong attitude mo sa panahon ng pandemya? Na para bagang hindi siyang soberano? Na para bagang siya'y malayo? No. Siya ang soberano sa lahat. Walang anumang nilikha na hindi nasa ilalim ng kanyang pamamahala. Hawak niya ang lahat. Ano ang ugali mo sa anak ng Diyos? Ano ang relasyon mo sa Kanya? Malusog ba ang iyong relasyon sa Kanya? Ikaw ba'y nagagalak ngayon na pwede na magsama-sama basta may distansya at may proteksyon? Pwede na, hindi ka gaya sa ibang bansa. Mahirap. Pwede niyang ibalik yan sa iyo. Pero magalak tayo sa Kanya. Kasi may purpose talaga siya. Para subukin ka. Gaano siya kahalaga sa iyo. So ito ang gusto kong dalhin sa maikling mensahe natin. Na para bagang ito, baring ikaw din na makasalanan. Para bagang ikaw ang tumatayong hukom sa Panginoon. Mag-isip ka at magbago ka ngayon. Tumalikod ka ngayon. Sapagkat hindi ka Diyos, ikaw ay alabok at babalik sa alabok. At haharap ka sa Kanya isang araw. So nais ng Panginoon na buhay ngayon na matutunan mo ang Kanyang naging karakter sa paglilitis sa Kanya. Number 1, yung paglilitis kay Kristo sa hukuman ng mga Hudyo, ng mga relihiyoso, sa verses 63 to 71, kung paano siya under trial sa mga Hudyo. And then secondly, 1 to 25, yung paglilitis kay Kristo sa hukuman ng mga Romano. Remember ang Romano ang siyang sumakop sa maraming bansa kasama ang bayang Israel para bagang Russia na sinakop ang Ukraine. Bakit hindi pa naman niya nasakop ngayon ang ganap? Pero ito na Jerusalem o Israel ay sinakop ng makapangyarihang Roman Empire. Kaya sila yung namamahala dito. Sa ilalim sila ng pamamahala. Pero nakita natin dito, itong mga relihiyoso na ito, paano nilitis ang Panginoon. Magandang review ninyo mga pangyayari kung paano ang Panginoong Jesucristo na nalangin sa Garden of Gethsemane pagkatapos siya itinaray doon ni Judas. At binayaran ng 30 pilak. At pagkatapos ay kasama siyang humuli sa Panginoong Jesucristo. At dinala dito sa mga religious leaders, sa mga Sanhedrin, sa mga Pharisees, upang siya ay dalhin sa kangaroo court. Kangaroo court. Alam niyo, sa kasaysayan, at dala natin hanggang ngayon, itong prinsipyo pagdating sa justice, sa batas ni Moses. Yung justice. Pero makita natin itong mga relihiyosong tao na malapit sa nguso, malayo sa puso. Kumusta ka? Ang Panginoong Diyos ba sa iyo at ang Kanyang kautusan? Malapit ba talaga sa iyong puso o sa nguso lamang? I want to challenge you. Alam ng Panginoon, hindi niya kailangan ng sino man, hindi niya kailangan ng CCTV o scan. Alam niya ikaw, kilala ka niya. Alam niya kung gaano ka kalapit sa Kanya. Alam niya kung paano siya minamahal mo. Alam niya kung nasa top priority siya ng buhay mo. Alam niya kung talaga siya ay iyong hinahanap. You seek first your King and His kingdom. If not, then binibigyan ka ng chance
magbalik loob. Yan ang good news. Yan ang magandang balita. Ang Panginoong Jesus, alam mong ginawa dito sa parang pre-trial, may physical trial ginawa sa kanya, nilibak siya sa verse 63, hinampas siya ng mga bantay, piniringan siya, at sinabi, minok siya, prophet ka, okay, piringan natin, blindfolded, at hulaan mo, sinong sumapak sa'yo? Yan, kita mo, matindi. Matindi. Hiwalay sa biyaya ng Diyos, baka higit ka pa dyan kung nandun ka. Hiwalay sa habag ng Diyos. Lalabas ang kasamaan ng tao. Baka hindi mo kilala ang puso mo, ang sarili mo. Jeremiah 17 verse 9, the heart is deceitful above all else and desperately wicked. Yan ang puso natin. Masama talaga. At itong nakikita natin, akala mo, hindi mo kayang gawin, kaya mo ring gawin yan, kaya ko ring gawin yan, kung hindi sa kabagan ng Panginoon. Pero ang natutunan natin dito sa ating Panginoon, nakita mo ba na siya'y gumanti? Nakita ba natin na siya'y nagmura? Kung tayo yan, talaga naman, hindi pwede. Pero siya ang tunay na tao na nagtitiwala sa Diyos ayon sa sulat ni Pedro, 1 Peter 2:21-23, sapagkat ukol dito, kayo'y tinawag sapagkat si Kristo man ay nagdusa alang-alang sa inyo na kayo'y iniwan ng halimbawa upang sumunod kayo sa kanyang mga yapak. Siya'y hindi nagkasala at walang natagpo ang pandaraya sa kanyang bibig. Nang siya'y alipustain, hindi siya gumanti. At siya'y magdusa, hindi siya nagbanta. Kundi pinagtiwala ang kanyang sarili doon sa humatol ng may katarungan. Tulungan nawa tayo ng Panginoon na lumago dito, mga kapatid, kay Kristo. Tulungan nawa tayo ng Panginoon na basagin ang ating mga pusong bato. At walang imposible sa Panginoon. Kayang-kaya niya na linisin tayo. Kayang-kaya niya mag-progress tayo at ihanda sa mga pagsubok, mga persecution ng buhay. Sabi ng apostol sa mga taga-Kolosas 1:24, nagagalak ako sa aking mga pagtitiis alang-alang sa inyo. Ang aking laman ay pinupunan ko ng kakulangan ng mga paghihirap ni Kristo alang-alang sa kanyang katawan, na siyang iglesia. Ganoon ang alagad ng Panginoong Hesukristo. Then sa verses 66-71, kita natin dito yung proper Jewish trial. Proper o improper? Kangaroo court nga ito. Midnight ito. Nung siya'y binugbog. Pero madaling araw ang mga alas 3. Imagine mo yun. Talagang niras nila para siya ay palitawin na guilty at dapat patayin. Walang karapatan silang pumatay kasi nasa ilalim sila ng Roman Empire. Kaya next dito, dadalhin nila ito kay Pilato bilang representative ng Roman Empire. Pero sa kanila, kailangan lang nilang mapatunayan beyond reasonable doubt. Pero alam niyo ito mga Pariseo na ito, lalo na si Anas na kanyang in-law siya ni Caiaphas, ito yung mga high priest. Remember itong mga taong ito, merong piyesta dito ng mga Hudyo. At sila'y mga nagsasabi na sila'y sumusunod sa batas ni Moses. Sila'y mga takasunod. Sila'y kumikilala sa Diyos. Subalit involved itong si Anas na pangunahin dito sa trial na ito sa Panginoong Jesucristo. Alam nyo ba na siya ay may impluwensya dito sa templo at siya ang may business dito. Remember, sila nag-aalay na mga hayop na dapat ay walang blemish. Siya nagsusupply niyan. Dahil yung mga manlalakbay na pupunta doon ay hindi na nagdadala kasi baka ma-reject lang. And so therefore, may business dito yung high priest. Napakayaman ito at ng kanyang pamilya, ang sumunod sa kanya ay si Caiaphas.
Na-remember, ang Panginoong Yesus ay pinagtataob yung mga ginawang business sa templo na dapat ay bahay ng Panginoon ng panalanginan. Ginawang negosyo. And so, threat yun kay Anas, kay Cayaphas. Kaya galit sila at gusto nila patayin ang ating Panginoong Hesukristo. By all means. So, pinagtatanong siya dito, ikaw ba ang anak ng Diyos? Tingnan mo ang sagot ng Panginoon. Ikaw ang nagsasabi na ako nga. Pero mahalaga yung sinabi niya sa verse 69, nagmula ngayon, ang anak ng tao ay naupo sa kanan ng kapangyarihan ng Diyos. Yun. Ang mga nag-trigger sa kanila sapagkat alam nila ang Biblia, ang lumang tipan. Alam nila ang ibig sabihin ng anak ng tao sa aklat ni Daniel 7:12-13. Alam nila ang awit 110 verse 1 na kung saan ang anak ng tao, anak ng Diyos, ang Mesiya ay iisa. Kaya sapat na yon sa kanilang pandinig para siya ay hatulan ng kamatayan. So ulitin ko, ito yung mga religious leaders. At meron silang piyesta ng Passover, alalahanin ng pagliligtas, ang makapangyarihang kamay ng Diyos sa kanilang ninuno, na 400 taon na alipin sa Ehipto at pinakita ng Panginoon ng kanyang kapangyarihan upang sila'y maligtas at dalhin sa lupang pangako. At ngayon, alalahanin nila ito bilang pagpapasalamat at pagsamba sa Diyos. Nakita natin ang puso nila malayo sa Diyos. Posible pala, pwede pala, involved ka sa mga gawain ng Panginoon. Pero ang puso mo, guard your heart above all else. Yan ang pangako ng Panginoon sa Espiritu Santo. Babaguhin niya ito. Hindi po pwede na tayo mga hypocrites. Hindi po pwede nagsasabi tayo dito sa Ribong Baptist Church na we have good theology. And then sa mga practical na pamumuhay at sa relasyon sa isa't isa, lalo na sa Panginoong Hesukristo, bagsak. Narito ang ating Panginoon, mga kapatid. Nagmamahal siya sa atin. Titingnan natin itong kanyang kamatayan at pagtitiis ay para sa ating kaligtasan at kalinisan at kalawalatian. Dito natin tinitingnan ng Ebanghelyo. Hindi sa sarili mo. Talaga, wala kang makikita sa puso mo. Pero kay Kristo, ang kanyang paghihirap, ang kanyang kamatayan, ang pagtitiis. Ang lahat ng ito ay kanyang ginawa para sa ating mga kapatid. But take note, sinabi ko dito, ngayon, yung mga tao, akala mo sila yung hukom, ano? Anong gusto nilang gawin sa Panginoon? Wala akong time sa iyo. Buhay ko to. Buhay mo? Babalik siya. At sigurado ang paghahatol niya. Kung gaano kasiguro na siya namatay at muling nabuhay, yan ang kasiguruhan ng kanyang pagbalik. Upang hatulan ng lahat. Ang Panginoon talaga, tama ang tanong nila, ikaw ba ang Kristo? Tama! Siya talaga ang the Anointed One, the Messiah, the Savior of the world. No one else. Walang iba. Pero ang tanong, nagpapasakop ka ba sa Kanya? Siya ba ang iyong Panginoon at tagapagligtas? Siya ba ang iyong hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon? Kung hindi, inaanyayahan ka niya, come to me. Matthew 11:28, lumapit kayo sa akin. Alam niyo naman ang paghihirap niyo dahil sa kasalanan. Lumapit kayo sa akin. Iwasan ninyo ang pagbabalik ko ng paghatol at kahit ngayon ay nakaabang na sa inyo. Talagang siya ang anak ng Diyos. Siya ang tunay na Diyos na sinugo at siya ang hukom. Hukom sa pangalan ng kataas-taasang Diyos. So ako'y nakikiusap sa inyo mga bata, mas dapat mong maintindihan ito. Ha? Hindi lang yung iyong mga pag-aaral.
Hindi yan ang pinaka-importante sa lahat. Ilang bata na napatay sa Ukraine? Siguro more than 200 na. May mga pinag-aralan, nasa na yun? Hindi ko na sinasabi sa inyo, huwag kayong mag-aral kayong mabuti. Magtrabaho ng mabuti. Pero hindi yan ang pinaka-importante sa lahat. Importante ngayon, meron o wala, importante na kay Kristo ka ngayon. Ligtas ka. Yan ang mahalaga. Kung gusto mong matutunan pa yung maraming bagay, naandun sa ating website, yung Bible Study, Evangelistic Bible Study. So, in-encourage namin kayo, makinig kayo tungkol sa persona at gawa ng ating Panginoong Jesucristo. Yun ang una. Pangalawa, yung paglilitis kay Kristo sa hukuman ng mga Romano. Remember, wala silang karapatan na maghatol ng death penalty yung mga Hudyo sapagkat sila ay nasa ilalim ng pamamahala ng bayang ng Imperyong Romano. At dito si Pilato ay hindi siya taga rito talaga. Sa Cesarea talaga ang kanyang main office. Bakit siya nandito? Dahil piyesta at maraming tao talaga, maraming pilgrims, and so therefore, bilang gobernador, kailangan siguraduhin niya ang peace and order. Kung hindi, matatanggal siya bilang gobernador. Siya'y talagang politician. Kagaya ngayon, panahon ng politics sa atin, nakikita natin ang mga best move. Kailangan magaling magsalita, magaling pangako, magaling manira din ng iba. Ganyan si Pilato. Iniisip niya ang kanyang reputation. Remember, hindi okay ang kanyang relasyon sa Roman Empire. Hindi rin okay ang kanyang relasyon sa mga Hudyo. Ayaw niya rin itong mga Hudyo na matitigas ang ulo. Ayaw din ng Hudyo sa kanya sapagkat sinasamantala siya. May mga proyekto na kinukuha niya yung pera ng templo. And so ito'y critical na ito na umagang-umaga, hindi pa yata nag-almusal, dinala na itong kasong ito. Gusto niya lang matulog sana sa Jerusalem at bantayan lang kung may kaguluhan, kung wala naman, mag-enjoy lang na parang bakasyon. Pero madaling, magang-umaga, baka hindi pa nakapag-toothbrush ito. Ito na, dinala si Kristo para hatulan ng kamatayan. Yan ang gusto nila. Yan ang gusto ng mga religious leader. Ito'y guilty. Nilitis na namin ito. Guilty. Ngayon, ibigay mo ang sentensya. So nakita natin dito sa verses 1 to 7 kung paano, 1 to 5, kung paano sila ay nagparatang. Nagparatang sila dito. Itong taong to, inililigaw ang aming bansa. Manggugulo ito sa aming bansa. Hindi lang yan, siya ay nagsasabi, huwag magbayad ng buwis kay Caesar. Ay matindi yan. Gusto nilang i-connect kay Caesar at yung kasunod, siya ay hari. Ibig sabihin, siya ay threat, banta kay Caesar. Hindi po pwede ito. At pag nalaman ni Caesar, ikaw ang gobernador dyan. Bakit pinapaintulutan mong kagaluhan yan? Merong palang laban sa akin dyan. Merong ayaw magbayad ng buwis. Tama ba yon mga paratang nila? Hindi yung totoo. Hindi nanggugulo ang Panginoong Jesucristo. Alam naman niya ang pangangaral. Lantad ng Panginoon. Lantad ang kanyang mga pagtuturo na ginagawa, ang pagpapahayag na siya ang sinugo ng Diyos. Hindi rin siya nag-utos na huwag kayong magbayad. Di ba sa Lucas 20:20-26 na sinabi ng Panginoon, ipakita niyo sa akin ang isang denaryo. Kanino ang larawan na nakasulat dito? Sinabi, kay Caesar, verse 25. At sinabi niya sa kanila, kung gayo, ibigay ninyo kay Caesar. Ang kay Caesar, ibigay ninyo. At ang sa Diyos ay sa Diyos. Ibig sabihin, magbayad kayo ng buwis. Hindi sinabi ng Panginoong Jesucristo na kayo'y magrebelde. Ngayong buwan ng Abril ay magandang okasyon ito. Maraming may birthday at sa birthday na alam nyo yung, ano ba tawag doon, Tibeka, deadline ba yon? Alam nyo yan ng pagbabayad ng buwis. Otherwise, habulin talaga kayo ng gobyerno. Lalo na ngayong pandemya, kailangan ng pera ng gobyerno, kailangan ng Roman Empire.
para sa maintenance ng kanilang maraming sinako. And so may nabalitaan dito na merong hari daw, merong ayaw magbayad ng buwis. Hindi totoo. Totoo, hari ang Panginoon. Pero hindi hari na kagaya ng idea ni Pilato. Ito ay spiritual na kaharian. Hindi ito political. Hindi threat, hindi banta ang Panginoong Hesukristo kay Caesar. Pero kung hindi siya mananampalataya, talagang siya'y banta sapat babalik ang Panginoon para hatulan ng mga buhay at mga patay. Hindi lang ito issue ng buwis. And so, andito ang dilema ni Pilato na gobernador, na politician, iniisip ang sarilang reputasyon niya, mapanatili ang kanyang tungkulin, mapanatili ang kanyang mga bisyo, ang pagkita ng pera. Maraming taong ganyan, di ba? Walang panahon, harap niya ang hari ng mga hari. Isang napakagandang pagkakataon sa providensya ng Diyos, sa kasaysayan, wala sa Cesarea, nandito sa Jerusalem. And so nabalitaan niya, nandito rin pala si Herod, taga Galilea. And so therefore, yung kasunod sa verses 8 to 12, pinadala siya kay Haring Herod. Si Herod na pumatay din kay John the Baptist. Nagpugot ng ulo. At maraming nabalitaan itong si Herod tungkol kay Jesus. Take note, sa verse 8, nakita ni Herod si Jesus, tuwang-tuwa. Tuwang-tuwa sapagkat matagal na siyang nais na makita ang Panginoong Jesucristo. Dahil marami siyang nabalitaan at siya'y umaasang makita ng ilang himala. So, tingnan natin to, no? Tatanungin ko kayo. Kayo ba ay tuwang-tuwa sa Panginoon? Saan ka tuwang-tuwa? Anong kinatutuwaan mo sa buhay? Ha, mga bata, saan ka natutuwa sa buhay? Yung kinatutuwaan nyo ba nagtatagal? Gaano katagal? Kayo, mga Kristiyano, saan kayo natutuwa sa buhay? Nakita mo si Pablo? Dahil sa paglilingkod kay Kristo, iniwan ang lahat para kay Kristo, at siya'y nabugbog din. Siya din ay naghirap, kagaya ng Panginoon, at siya'y nabilanggo. Pero sinabi niya, Pilipos 1:21, para sa akin, ang mabuhay ay kay Kristo at mamatay. Mas mabuti, kasama ako sa Kanya. Sinabi niya sa mga kapatid, rejoice in the Lord always. Rejoice in the Lord. Again, I say, rejoice. So, saan kayo natutuwa? Ito, si Herod, natutuwa siya, makita ang Panginoon. Saan siya natutuwa? Gusto niya magkaroon ng private show. Gusto niya si Jesus magmilagro. He's a miracle worker and I want to see with my own eyes. Hindi ba marami ding iglesia na ganyan? Tuwan-tuwa pagka may mga milagro. Pero pagdating sa mga doktrina ng katotohanan tungkol sa Kanya, walang gana. So ang Panginoon ay pinagtatanong niya. Pero take note, ang Panginoon na may control. Kahit sa ganung sitwasyon, walang nakuha, walang napala si Herod. So nagalit siya, binigay sa mga sundalo. Ang ginawa sa ating Panginoon, siya'y hinamak, verse 11, sinuutan ng maringal na damit at ibinalik kay Pilato. Siya'y inalapusta. Wala silang makuha sa Panginoong Hesus. Hindi niya binigay sapagkat alam ng Panginoon ang puso ng tao. Alam niya kung ikay lumalapit sa Kanya para sa personal mo lang na kasiyahan. At pwede mangyari yan sa Christian Fellowship. Masaya ka dahil mamimit mo ang iyong mga kaibigan. Masaya ka dahil gagawin mo ang mga ministry mo. Masaya ka ba sa Panginoong Hesukristo? Baguhin mo ang iyong disposisyon. Baguhin mo now. May kabuluhan lang ang ating mga gawain sa lupa.
Dahil sa Kanya nagmamahal sa atin. So dapat mahal natin siya higit sa lahat. Nagpupunta tayo sa lugar na ito. Dahil mahal natin siya. Mahal mo ba talaga? Gusto mo ba ng tanong, kagaya kay John, do you love me? Kay Peter, how many times? Mga bata, mahal niyo ba ang Panginoong Yesus? Siya nagbibigay ng bawat hininga sa inyo at mga mabubuting bagay. At siya nagbibigay ng kaligtasan higit sa lahat sa pamamagitan ng kanyang buhay. So paggawa ng mga gawain sa Panginoon, ginagawa mo ba yan dahil mahal mo siya? O napipilitan ka lang o gusto mo lang magpakitang gilas? Ugasan nawa tayo ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Kita natin dito si Herod, malayo ang puso sa Panginoon. So binalik siya uli kay Herod, 13 to 25. At ilang beses niyang binanggit dito, 3 times. Wala akong makita na siya'y nagkasala, na nararapat siyang patayin. Verse 22, sa ikatlong pagkakataon, sinabi niya, bakit anong kasamaan ang ginawa ng taong ito? Wala akong nakitang anumang batayan para sa parusang kamatayan. Yan ang title ng sermon na ito. Wala akong makitang batayan para siya'y parusahan. Ito ang representante ng Roman Empire na kilala sa justice. At yun ang tama. Itong mga Hudyo, itong mga religious leader nakabatay sa law of Moses ang mas matuwid na justice. Pero nagsama-sama silang lahat. At sinabi nito mga religious leader, at inudyukan ng mga tao na hindi nag-iisip. Dahil gustong palayain ni Pilato ang Panginoong Hesus dahil wala siyang makita. 3 times para siya patayin. Kaya gumagawa siya ng paraan. Kaya itong si Barabas na talagang masamang tao, rebelde, mamamatay tao, na dapat ay patayin. Ang sabi ng mga tao, hindi patayin si Jesus, ipako sa krus si Jesus, palayain si Barabas. Nakita mo ang puso ng tao kung gaano siya kasama, na pinipili ang kasamaan, ang masama, kaysa sa kabutihan. Ito ang dinanas ng ating Panginoon na si Pilato bilang politician na hindi magandang relasyon sa Rome, hindi magandang relasyon sa mga Hudyo, nanganganib ang kanyang reputasyon, nanganganib ang magandang buhay niya, ang magandang damit, magandang pagkain, magandang tirahan, ang magandang pangalan, nanganganib ito, itong puwersa ng mga tao. Ipako siya, ipako siya, ipako siya. Wala akong makita. And so ang ginawa ni Pilato sa ibang bahagi ng Ebanghelyo, naghugas kamay. Naghugas kamay. Panlabas. Hindi mo may tatago ang loob na ikaw ay guilty. Nandiyan ka para ipatubad ang peace and order and justice. Pero dahil sa iyong sariling reputasyon, dahil sa iyong pagkiling sa papuri ng tao, nagawa mo na ibigay ang anak ng Diyos na not guilty beyond reasonable doubt. Gusto kong malaman mo, mga kaibigan, mga kapatid, kung hindi sa habag ng Diyos at naandun tayo, gagawin mo rin. Kahit ngayon, wala kang pakialam sa Panginoong Hesukristo. Gagawin mo ang mga mali na hindi sinabi sa Biblia, hindi sinabi ng Panginoon. Dahil yan
ang ating kalikasan. Nandito si Pilato na may kapangyarihan, pero may responsibilidad. Sino mang nasa kapangyarihan na pribilehiyo ng Diyos, kagaya ni Vladimir Putin, makapangyarihan tao sa mundong ito, anong ginawa niya sa pagpatay ng maraming tao at maraming mga ari-arian? With power, there is responsibility. Siguro nanonood naman kayo ng Superman, Spider-Man, Batman. Sinabi ni Peter Parker, siyang Spider-Man. Sabi ng uncle niya, with great power comes great responsibility. Yan ang kalagayan ni Pilato. With great power and yet irresponsible. Sa mga minamahal, tingnan mo ang sarili mo sa harap ng Panginoon ngayon. Now is the time of grace. Now is the time of salvation. Sa aking pagtatapos siguro, nabasa niyo rin yung Ace of Fables sa kwento noong yung frog, yung palaka, at saka yung scorpion. Kasi gustong tumawid ni scorpion, hindi niya magawa. And so sabi niya kay frog, pwede bang tumawid tayo, dyan ako sa likod mo? Paano ka makasiguro na hindi mo ko agatin o sting sa Tagalog? Hindi kita gagawin yan. Hindi ko gagawin yan. Tawid tayo. Kasi pag ginawa ko yan, patay tayong dalawa. Pag tumawid tayo at kinagat kita, lulubog tayong pareho. Bakit kita kagatin? Okay, sige, sakay. So, langoy si frog, sa ibabaw si itong nangangagat na ito, si scorpion. Sa gitna ng tubig, kinagat ni scorpion si frog. Kaya pareho silang unti-unti silang lumulubog. Bakit mo ginawa ito sa akin? Sabi ni frog. Kasi yan ang nature ko. Yan ang nature ng tao. Yan ang nature ng mga tao dito. Yan ang nature mo. Sinners in the hands of an angry God. But Jesus Christ came here. Naparito ang Panginoon. Napailalim siya sa kahatulan ng mga tao para iligtas ang tao. Ang anak ng Diyos ay nagkatawang tao para ang tao maging anak ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang paghihirap at ng kanyang kamatayan upang ikaw itapon sa apoy. At sa sino man kay Kristo, Roma 8:1, wala nang paghahatol. Purihin ang Diyos. Nawa sa ating pag-aalala ng kamatayan ng Panginoon, hindi yung mga tradisyon o walang kabuluhan, kundi dito sa banal na kasulatan na sa tulong ng banal na Espiritu, so, nakita natin ang mga taong ito na hiwalay sa biyaya ng Diyos. Ganyan din tayo. Ganyan din tayo. Si Pilato, mga Hudyo, mga religious leader, ganyan tayo. Wala tayong pag-asa sa ating sarili. Subalit ang Panginoon ay naghirap at namatay para tayo matubos at maging matuwid at tayo'y banalin at tayo'y luwalatin. Purihin ang Diyos. At samantalang nandito tayo'y sumamba na may kagalahan. Maglingkod. Sa mga kaibigan, may pagkakataon pa kayo na talaga ang Panginoon ay nanawagan sa iyo. Intindihin mo bakit siya namatay. Ikaw ang dapat mamatay. Nais niya na ikaw'y mabuhay. Nais niya na ikaw ay maging anak ng Diyos. Ngayon na, bago mahuli ang lahat. Tayo manalangin. O Diyos namin, salamat po sa iyong salita. Panginoon, mag-sink nawa ito sa aming puso at kaluluwa. Patawarin mo po kami, linisin mo po kami, magala kami, mayroong kaming Panginoon na nag-represent sa amin upang kami ay maligtas, mapatawad at malinis at maluwalhati. Nawa, Panginoon Diyos, ipakita namin ang aming pag-appreciate sa kagalahan ng pagsamba at paglilingkod sa inyo. Dalangin namin ang kaligtasan po ng marami para sa iyong kapurihan sa pangalan ng Panginoong Yesukristo. Amen.